Based exfoliator, so it's made from aloe vera, botanicals, and natural hydrators, no grains, acids, or abrasives, which is why this is so gentle. Okay, now you're going to want to do this the first thing every morning before you put on any creams or lotions and on dry skin. A lot of people ask me, can I use this at night? The answer is yes, you can, but I can tell you, you'll want to use it in the morning because your skin looks amazing instantly and all day long. Now, I've applied a small amount, and I like to say about a nickel-sized dollop to all the quadrants of the face. So you're going to do your forehead, your cheeks, your chin, your nose area. You can use a little bit more in the areas like the neck and décolleté, and make sure you take it all the way down. Now when you apply this, just do short little strokes, kind of like you're icing a cake. So don't massage it all the way. go all the way on down to the neck area and even the décolleté. Ladies, don't forget about this area because as we age, it starts to get old and dry and wrinkly looking, and you want to take care of your skin all the way down to the chest area. This goes on like a really tacky gel. Now after it's sat on the skin for about 30 seconds, you want to start to test rub. Oh, I'm excited. I can feel it's already starting to work because it's getting runny. It's turning to a liquid. This is what you want your gel to do. To go from a gel state, oh look at this, to a runny liquid. And I'm just gently massaging. There's very little pressure. Wow, I can't believe it. And oil, and dry skin, and everything coming out of the look of the enlarged pores, so that when we massage this, we're completely rejuvenating the skin with natural hydrators. What I hear from women all the time is that they feel like they're getting a spa treatment right in their own home. And this is what it's going to feel like for you. Wait till you see this. Wait till you see this. This is a very typical result. This is what you all can expect, is to see this happening to you. What you're seeing here is the dead skin from the oil and the debris. Maybe you have dry skin or hormonal skin or the look of enlarged pores. This is ideal because we're gently rubbing and picking up surface dead cells, but all of the cells underneath are staying completely intact. It's a smart exfoliator, so it knows to only take the top surface of dead skin. You might be asking yourself, is this really dead skin? Let me explain this. You know when you used to roll a snowball downhill and it picked up everything in its path, sticks, rocks, debris, and when you look back, there was this clean, smooth path where it had rolled. That is what the 2-Minute Miracle Gel is doing. As I rub, it's picking up surface dead skin, oil, dry skin, everything in its path. And when I remove this, you're going to see an immediate, instant, vibrant glow. Now after you feel like you've massaged your face and you've gotten all the dry dead skin, you're going to take either a warm cloth or if you're at your sink, just use warm water and splash it on. I know you're as excited as I am to see the kind of skin that Layla's going to reveal when we remove all of her 2-Minute Miracle Gel. And as you're watching, you probably have so many questions. Like, when can I use this? Like, when can I use this? Do I use it every day? What if I have sensitive skin? I'm going to have Layla go ahead and remove the rest of her product, and I'm going to give you all the answers and explain the best way to use this. I suggest that you use this every day and make it the very first step of your beauty regimen. It doesn't matter what other skincare products you're using or what other line of products, because remember, there's no grains, there's no acids or abrasives that will interfere.
and it's going to make all of your other products so much effective. Now, if you have sensitive skin, you're going to love this. Actually, I have sensitive skin too. That's one of the reasons why I wanted a gel exfoliator like this, because you can use this on even the most sensitive skin. Remember, we used it under the eyes, over the lips, on the neck, on the décolleté, areas that have really fragile, thin skin. So whether you're in your 20s or in your 80s, this is ideal for you, both men and women of all ages. You might be wondering when should you use this, in the morning or at night? My suggestion is to use it the first thing in the morning, because your skin is going to look amazing all day long. You're going to have a glow. You're going to help your makeup stay on longer, and your skin will just look vibrant. And I hate to waste that look at night, so I would say use this every morning. I want to show you why the 2-Minute Miracle Gel is going to make a dramatic difference of our skin. We all have it. You may not see it, but it's there. And it makes us look gray. And it makes us look old, and it makes us look ashy. And it sits right on top. This is a layer of dead skin that we all have, but what do? We pile on serums and creams and lotions, trying to hydrate our skin, trying to look younger. But it doesn't work. We're putting it on top of a layer of dead skin. This is a barrier to our face. So what the 2-Minute Miracle does is gently remove the barrier, taking away the top layer of dead skin. Now, when you take your serums and creams and put it right on top of freshly exfoliated skin, you're going to feel the moisturization, and you're going to see the difference. So your other products are going to work better, but most of all, you're going to get your natural inner glow back. Just like Layla, look at your skin. Wow. This is amazing. Feel your skin. It's amazing. It's smooth, soft, hydrated. The visible fine lines and wrinkles have dissipated, your pores look smooth, and your skin looks tight but hydrated. This is what you can expect every time you use your 2-Minute Miracle Gel. Subok, sakto, sulit na trabaho. Ang proyekto mo sa arkitekto, sigurado. Sulit na trabaho, sulit na trabaho. Ang proyekto mo sa arkitekto, sigurado.
Okay, happy morning po muli sa ating mga tagapakinig at ibabalik po natin ating programang Happy Morning. At ito po ay susunod na natin ang business talk. Sino bang mahilig magnegosyo? Lahat naman tayo gusto magnegosyo. At iba naman, ayaw rin naman syempre dahil alam nila hindi ganun kadali ang magnegosyo, MJ. At dahil hindi po piro ang pasukin ng negosyo dahil mamumuhunan ka at parang sugal din kasi itong negosyo, di ho ba? Pero tingnan natin at ano ba ang dapat na maging ano natin ang tamang gawin kapag pinasok natin ang isang negosyo. Dahil kaakibat dito yung ating kaisipan at hindi po talaga basta-basta ang magkaroon ng negosyo at lalo na po kapag yung inaasahan ito ng ating pamilya para sa ikabubuhay ng ating mga pamilya. Pero kapag po nagkamali tayo, nako, maaaring ikababagsak naman ang ating pamilya. So, kinakailangan talaga na magkaroon po ito tayo ng tamang kaisipan, tamang pananaw, hinggil po dito sa usaping negosyo. Kaya po, ito yung ating tips na kung saan po ay magkaroon po tayo ng tamang kaisipan. Mabuti sana kung lahat po tayo ay naiintindihan natin ito, yung mga magnenegosyo. At pangarap din naman natin yan na magkaroon ng negosyo, di ba, MJ? At sabi rito na ipagpalagay daw po natin na yung isang kagalang-galang na tao, halimbawa na lamang, at may nag-alok sa kanya na pasukin yung isang negosyo. Tapos, malaking kanyang paniniwala na magtatagumpay siya nito. At, ibig lang sabihin, baga, MJ, na walang sinisino itong negosyo. So, ang isang iginagalang na tao, pwede rin po na may mag-alok sa kanya ng negosyo. Yung mga iba dyan na parang hindi iginagalang, Ibig ko sabihin, paano ba? Yung iba dyan na madalas maloko, sabihin na natin, kasi may pumapasok po talaga dito na maling sistema ng pagninegosyo. Naloko yung iba, bumagsak yung iba. Pero po, ang nakakalungkot po talaga rito, ultimo yung kagalang-galang na tao, ibig sabihin yung mga edukadong tao or yung may marunong, matalino na tao, ay napapasukan din po pala ito ng offer ng isang negosyo na maaaring makapagpabagsak sa kanya. So, di ba nagtataka tayo minsan may mga balita na ba't gano'n yung tao niyo? Bakit gano'n nangyari sa negosyo niya? Bumagsak siya, dati magaling, dati namang matagumpay, pero nakita natin baon sa utang at kung ano-anong nangyari sa kanya. Yung pala po, hindi natin alam na maaaring nasangkot pala siya doon sa maling offer, ika nga, na kumbaga parang akala niya ay tama iyon, So, ibig sabihin, walang sinisino sa usaping negosyo kapag po nagkamali po tayo. Maaari po talaga tayong maaaring bumagsak, ika nga. So, dito, malaki ang paniniwala ng iba na maging matagumpay sila kapag pinasok nila ang isang negosyo na alam nilang kaya po nila, lalo na yung mga puhunan. Yung mga puhunan, napakabilis po nila magdesisyon talaga niyan. Dahil may pera sila diba? So, may pondo sila. Yung mga wala namang puhunan, pumapasok din yung pagka-impulsive o mabilis pagdesisyon. Ang ginagawa ng iba, yung walang puhunan, mangutang. O kaya naman ay kumuha ng credit card, o ano-ano, para lamang magkaroon ng negosyo or ibenta yung kanila ari-arian para lamang po magkaroon ng negosyo. So, dito, papasok yung paano tayo mag-isip ng mabuti para sa negosyo na hindi po tayo pulutin sa kangkungan. Kasi talagang marami po ganun ang nangyari. So, at marami kasi ang nangangako ng magandang pagkakataon daw ng pagnenegosyo kapag pinasok nila yung klase ng negosyo na gusto nila or naialok po sa kanila ng kung sino man. So, maaring nangangarap lamang pala tayo ng nagaganda yung ating buhay at yung lalo ng ating pamilya kapag po pala ay pinasok natin ang isang negosyo ng padalos-dalos or impulsive po tayo. Kaya, sabi rito,
may babala po sa atin na sino mang walang karanasan ay maaring magkamali rin po talaga sa kanilang hakbang, ano? Kahit matalino ka, basta wala kang karanasan. At kung may karanasan ka naman, kung impulsive ka rin po, maaari magkamali po tayo. So, kadalasan po, yung sobrang sabik, yung sobrang, yung excited ka, alam mo yon talagang, ay, ang ganda nito, ay, talagang ang ganda naman, ganun ba? Hindi mo na tinitingnan yung bawat panig or yung sa hinaharap, no? Umupo muna, mag-isip na ilang libong beses, magsulat, magkwenta, parang ganon. So, kasi lalo na po kapag maganda ang offer, ano ho, talaga po nga, hindi po natin naiiwasan yung ganito. So, dito, pinaalala lamang sa atin na kinakailangan po ay pag-isipan natin bago tayo magnegosyo. At hindi gaanong isinaalang-alang din ng iba yung posibilidad nila na malugi. Halimbawa, at kung anong maidudulot sa kanila kapag nalugi, hindi nila isaalang-alang yon. O kaya naman po ay yung katatagan mismo ng negosyo, hanggang kailan, hanggang saan. So, isa din po kasi dapat na pag-isipan yan. Ano ho? At yun na, nawala pa. nawala tayo. So, yan na, yung mga karanasan na yan na hindi pinag-isipan, talaga pong asahan natin ang pagbagsak. So, yung mga sitwasyon na yan ay matatawag natin na hindi isang katinuan ng kaisipan. Kasi po, maaaring hindi tayo nag-ingat at dapat po maging maingat tayo na sinusuri ng isang taong marunong yung mga alok ng negosyo na ito. At sinusuri natin ang bawat galaw po natin o decision po natin kung yun po ay tama. So, kadalasan po dyan, yung maling pagsusuri or hindi, maling desisyon ay talaga pong tatahakin natin yung mga panganib. At isaalang-alang natin ito. Halimbawa, may isang tao po na umuutang para lamang iplano yung negosyo at sinasabing patutubuan niya ito ng mas malaki pa kung pahiramin mo siya ng puhunan. Ay kung ikaw may pera ka sa bangko na ang magkano tinutubo ng bangko 1.5 lang o 1.1% lamang, ano? Tapos itong nag-o-offer sa'yo na gustong umutang at mas malaki yung tubo. Saan ba? Uutang siya ng 1 milyon. Tutubo yan ng 40%. Aba, ipagpalit mo ba yung 1.1% doon sa bangko? Kaya minsan, diba, yung ganun po na nakakasilaw ng mga offer, kaya naman minsan nailalabas natin yung pondo natin at naibibigay po natin doon sa mapanuksong alok na yan, ano ho, na negosyo, dahil tutupo ka na wala kang gagawin at 40% ka agad. So, marami pong ganat. At kay makailan lamang, nako, wala nang ginawa kundi kukulit-kulitin ka pa ng mga ito, ano, para lamang makautang po sila. At dyan tayo natutukso sa mga alok na yan. So, ang tanong, okay, walang masama, mag-try, magnegosyo. Tanong, handa ba na magbayad yung nangutang sa'yo kapag pumalugi ang kanyang negosyo? Dapat titingnan natin yon. Tapos po ay, kaya ka ba niyang bayaran kahit hindi siya magtagumpay? Diba? So, pangalawa, kaya bang isakripisyo yung pera? Yung ba, pera ko, inutangan ako. Kaya mo bang isakripisyo yung pera mo kapag nalugi ka sa negosyo mo sa pagpapautang? Halimbawa, kung mamaya yung pera na yun, yun na lamang po pala yung ating pondo or savings para sa kinabukasan ng ating anak o para sa kalusugan mo o kung may cancer ka. Yun na lang. Naku, naiwala mo pa, no? So, ibig sabihin, wala tayong karapatang magpautang kapag po alam natin na walang kaakibat na solusyon. At wala ka rin karapatang umutang kapag alam mo na kapag hindi ka magtagumpay sa negosyo, wala ka ibang paraan paano makabayad. Di ho ba? So, titingnan natin yung mga bawat isa na yan. So, kapag po pinag-isipan na mabuti yung mga panganib na ito, matutulungan po tayo
na masuri natin yung mga inaalok na yan. So, checkin natin na maging marunong po tayo at pasukin po natin yung mga kasunduan na dapat natin pasukin yan dahil napakahalaga po yan. At yung mga, kahit yung mga kamag-anak natin, kasusyo pa yan, yung kung kapatiran nyo pa yan sa mga karelihiyon nyo, minsan ganyan, nangyayari yan na mga sisters, brothers, ganyan, nagtitiwala, pautang doon, pautang dyan, o diba, yung mga ganyan, mga tao lang din po yan, tapos, lalo na yung mga hindi mo ka-sister, ano, hindi mo ka-brother, tapos, walang kasulatan, wala kayong formal na nakasulat, no, o mga agreement na tinatawag, pautang naman, ganyan na lang kaagad, ano, so, naku po, delikado po ito, kasi po, kapag wala pong malinaw o maayos na kasunduan, ay talaga pong magkakaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan at yan po ay maraming problema ang mapapaharap dyan. So, unlike nung marami talaga nakakalungkot na istorya. Nagdidimandahan pa nga diba, nangyayari yon. So, dating magkaibigan, mortal na magkaaway, na nagkasiraan ng pamilya, nako, hindi na pamilya ang turing nila sa isa't isa, yung kahit magka-sister, magka-brother, hindi na. Magka-mortal na magkaaway na. So, iwasan natin ng yung ganong damdamin dahil parang lalabas yung pagiging kasakiman ng bawat isa. So, once nasakim po tayo, mawala ang kasiyahan po natin, at hindi na po tayo maging maligaya. Instead na maligaya tayo para kumita. So, at isa rin po yan, maaaring mabulag po ang isa sa atin na kumita ng malaki dahil hindi po natin napapansin yung mga panganib na kaakibat po nito o yung mga alanganing negosyo. Kaya po, dapat talaga na bago pasukin yung isang negosyo po ay maging matalino. At talaga bang laging tanungin yung ating sarili. Halimbawa, talaga bang kailangan kong pasukin ang negosyong ito? Una-una, talaga nga ba, kung naman sakto na po yung kinikita natin, masaya ka naman, 'di ba MJ? At sapat na yung tinutubo lang ng sa bangko at nakakakain ka naman pero safe ang pera mo o kaya naman yung kinikita ng asawa mo ay kontento ka naman na. So, siguro mas mabuti kung hindi ka sigurado, itabi na lang talaga, 'di ba no MJ? At nariyan pa yung nauuso yung negosyo sa website. Yan. Yung mga madali ang kita, dyan lamang sa website. Uso-uso po talaga ito. Naku po, medyo ingat-ingat po tayo. At nauuso rin ang negosyo, yung sa website, yung mga couples, ika yung partner, tapos sisingilin ka, bibigyan ka ng ng registration fee, mga ganon, dahil hahanapan ka ng kapartner. At, nako, ito ahaminin natin to medyo marami-rami to. Dahil sa pangarap ng iba, ay, magkano lang naman ang registration fee dito sa website na ito na hahanapan ka ng kapartner o mapapangasawa mo ng mga foreigner at baka mayaman pa ibibigay sa'yo at ito po ay makakapag paaral sa pamilya mo o makabuhay sa pamilya mo, lalo na pag breadwinner ka. Naku, ganyan karamihan sa mga kaisipan. Aminin po natin ito. Pero po ito at hindi natin alam yung panganib na basta makipagrelasyon sa isang estranghero. Di ho ba, yung nga lang kapwa natin Pilipino, nahirapan tayo na makipagrelasyon na kapareho mo ng kultura at wika. Minsan, kailangan aalamin mo pa kung ano yung pamilya, ugat ng pinagmulan nito, at yung ugali nito, kung magasundo pa kayo, yung pa kayang estranghero. Di ho ba? Dahil lamang sa internet, ay talagang nakakakuha ka ng ng kapartner o karelasyon or ka-date, ika nga, dahil dyan sa internet na yan. So, ang totoo, napakahirap po talaga tukuyin kung ano ang totoo at kung ano yung hindi totoo doon sa karelasyon po natin, dyan sa internet na yan. At mabilis po kasi nabubuo dyan yung relasyon. Di ho ba? Minsan nga, nagulat na lang kayo, may nabalitaan tayo na ikinasal ka agad sila na one time pa lang nagkita at doon sila nagka-relasyon sa internet. Pero yung pala,
naging miserable tuloy ang kanyang buhay. So, ewan ko lang wala pa akong gaano nabalitaan na naging masaya sa pakikipagrelasyon sa internet, sa pamamagitan ng internet. So, hindi natin alam. Pero wala pa tayong ganon na nabalitaan. Ay kung yung kapareho mo lang kakultura, talagang dumadagsa yung mga problema sa pagrerelasyon, yung pakayang estranghero, So, isang negosyo din kasi ito, ng mga nagko-couple. So, yung nagpa-partner sa'yo. So, isang malaking negosyo rin po kasi ito, kumikita sila. So, sa pamamagitan man ng internet o na iba pang paraan po, tandaan, hindi po ito katalinuhan na maglinang tayo na matalik na kaugnayan sa isang taong hindi mo gaanong kilala. So, hindi katalinuhan po ito. Tayo rin po ay maaaring mapaharap at mapaigting sa sitwasyon na maaaring makaapekto po ito sa ating mabuting pagpapasya. Kung ikaw dating matino, mawawala rin po yung ating katinuan. Kapag po ganito po tayo na hindi po natin napag-isipan at basta na lamang tayo nakapagrelasyon sa isang estranghero. So, sa kabila po ng pagsisikap nating umiwas sa mga panganib na ito at kumilos po tayo ng matalino para hindi po tayo magkamali. Kasi po, posibleng makagawa tayo ng isang kapahamak at maling hakbang na hindi natin po ito namamalayan. Kasi una-una masaya pa diba? Nakakakilig-kilig pa. Diba yung kilig to the bones, ika nga. Pero yun, hanggang buto pala ang kirot na ibibigay sa iyo sa huli. Kaya ang dami natin nababalitaan, yung kakaawa naman, yung mga OFWs natin. Iba dyan, pugot ang ulo, o kaya ang daming, pasa sa katawan, So, ang daming mga bagay na maaring kapahamak po sa atin dahil sa mali lamang ng pagkikipagrelasyon sa internet kaagad. So, eto pa, dapat po ay mapanatili nating lubos ang ating katinuan kapag may maingat po tayo sa ating sarili. At ito, tandaan natin na yung mga tanong na ito na paano natin mapanatili yung ating katinuan. Una, sikipan natin ang ating tornilyo. Baka maluwag. Dahil na medyo depressed na tayo, nasaktan na tayo, nabigo na tayo sa ating pag-ibig dito sa kakultura natin. Ay, doon na lang ako sa foreigner. Kasi ang foreigner, hindi namimili. Kahit marami kang anak, diba? Kahit pangit ka, or hindi ka maganda, or maganda ka man, o ano man ang itsura mo. Kasi ang mga foreigner medyo nakakatuwa rin naman sila kung iisipin dahil hindi sila tumitingin sa ganun. Ang sa kanila, basta lang masaya sila sa'yo. Ganun ng mga foreigner, O kaya naging alipin kanila. Diba? Yung pagsisilbisyohan mo sila. Kasi ang mga Pilipina, Pinoy, kilala pong magaling maglingkod. Kaya po ay ganun po yung kanilang gusto sa ating mga kababayan. Happy listeners pala kay Sister Louie Galindo dyan po sa Angono, Rizal, at yung kanyang buting asawa. Kuya Louie, happy morning po. At sa mga Galindo family, yan. So, ang isa lang palang anak nila nasa Hong Kong na ngayon. So, happy morning po sa inyo. Maraming salamat. At si Merna Katigbak Prago rin nakikinig. Diyan po sa Laguna ang ating landscaping designers. Happy morning sa iyo, Merna Katigbak. At syempre yung ating arkitekto ng ating bansa, Architect Eros Supremo, at abangan nyo po ang kanyang obra maestra sa Maldives. Surprise muna yun. 50 hektarya po yun sa Maldives. Pag natuloy po yung resort na yan, ay magkakaroon po ng makikilala na naman pala ang mga Pilipino architect natin sa buong mundo. Dahil ang pupunta doon sa Maldives na yun, sa resort na yun, ay kailangan mo pang mag-helicopter. O, diba, bongga? Sino kayong pwedeng maka-afford pumunta doon? Mga drug lord? Mga wedding lord? Mga yumaman, syempre. So, sana makikisakay na lang tayo sa helicopter. Sa ka na lang, MJ, sa pakpak, ayan. Kumapit ka lang ng mahigpit. Kami ni Ate Louie, ay makikisuyo na lang. Diba, Ate Louie? Happy morning. At bilang family din po sa Angono, Rizal, happy morning. At Lee family, happy morning din po sa inyong lahat dyan. At see you on Monday, Ate Louie. Okay, so ipagpatuloy natin. Mamaya sana makuha natin ang opinion ng Ate Louie tungkol sa Halloween. At
tingnan natin kung ano po yung kanilang opinion. Ako, ano to, may nag-text, Sis Malu. Ay, ang dami eh. Okay, nalilito ako. Ate Louie, ayan nga si Ate Louie talaga. Ate Louie pa. Napakabait talaga yung Ate Louie kasi yan ang aking mentor pagdating sa spiritual. So maraming salamat po. At syempre pa, samantalahin natin pala, si Kenzie, ang aking anak, nakapagtapos sa PSS, last week lang po. At kanyang tita, si Ate Cheche Navarro, yan, kasabay niya, classmate yan, sa PSS, yan. So, congratulations. So, malalim-lalim ng anak ko sa spiritual. Yan. Maraming salamat po, Jehovah, at nagkaroon po tayo ng anak na ganito. Ayan, so, Kenzie, at salamat, at naging panatag ang loob ng mami mo. Ayan, so, proud po ako sa aking anak. Okay, at ipagpatuloy po natin muli. Malapit-lapit na matapos yung ating usaping negosyo. Kaya po, kailangan na panatilihin po natin ang ating katinuan. Sabi nga rito. At magandang payo ng Watchtower. Sabi gano'n na, ang maaaring itanong po natin para sigurado po tayo talaga na tamang negosyo po ang ating pasukin. Kapag daw po, na inalukan daw po tayo ng napasukin ang isang negosyo, ay yun po ba'y sakto sa'yo, no? At kailangan mo ba talaga? At ingat din tayo, no? Yung kapag naghahanap tayo ng pangasawa, gamitin ang ating katinuan. At baka po baka puro pasa-pasa lang ang ating katawan instead na punong-puno ng pag-ibig. At maging matino kapag napapaharap po tayo sa problema sa ating kalusugan din. At kapag po dumaranas tayo ng kaigtingan, ay pasukan na rin natin ang katinuan ng ating kaisipan. At bakit kailangan na pag-ingat kapag inalukan tayo ng pasukin ng isang negosyo? Alam niyo na po ang kasagutan. At paano natin mapag-isipan ang ating mga hakbang kapag sinusuri ang negosyong inaalok sa atin? Alam niyo na rin po siguro ang kasagutan. At paano natin ano-ano pala yung ilang panganib na pakikipagrelasyon sa isang estranghero at sa internet? Alam niyo na rin po ang kasagutan, di mo ba? At ano-ano ang tutulong sa atin upang maiwasan natin kumilos ng padalos-dalos or impulsive. Yan. Alam niyo na rin po ang kasagutan. Diba? MJ, alam mo na rin ba? Eto pa, sabi ng Watchtower, ang ganda na naman, mapagkakatiwalaan mo ba ito? Tandaan natin, upang hindi daw po tayo managot sa masasamang epekto ng website na dinisenyo, naku po, kasi kaakit-akit talaga ang website, MJ At para daw po sa mga naghahanap ng mapapangasawa, sabi ganito daw po ang mababasa natin. Sa kabila ng aming pagsisikap, ito yung mga may karanasan na hindi pa rin namin magagarantiyahan ang tunay na pagkakakilanlan ng mga individual. Yung mga nakaranas na po na pangasawa ng estranghero. Sabi, hindi namin magagarantihan kung tumpak o kumpleto o kapakipakinabang ang anumang impormasyon makikita sa website na ito. So, pati website ay inaamin din po nila yan. Sabi rin pa ng isang pag-aamin, ang mga opinyon, payo, kapahayagan, alok o iba pang impormasyon o nilalaman ng mababasa sa website ay pawang mula sa mga author lamang o mga author lamang at hindi laging mapananaligan. Ayan, so ang hirap na nagalang. Okay, so unlike si Leanne Galindo, maganda ang love story ng anak ni Sister Galindo na kung saan po ay talagang pag-ibig talaga yung pinagmulan. Nag-meet talaga sila ng personal at talaga magkasama sa mga magagandang gawain at talaga andoron yung love. So maganda yung gano'n, wala masamang umibig sa estranghero, pero super kilala mo na siya, na-meet ko talaga bago kayo nagkaroon ng relasyon. So bihira lang tayo makakita ng ngayon, kaya wag po tayong padalos-dalos kapag po talaga nakipagrelasyon po tayo. Okay, happy listeners po sa mga Bilang Family, Ate Guy, Kuya June, happy morning po. At maraming salamat. Naku, sana po may comment kayo mamaya sa ating napapanahong alam mo ba hinggil sa Halloween po ngayon. At mamaya po ay babasahin natin yung source ng inyong lingkod galing po sa Watchtower. Okay, at isusunod naman po natin ang ating napapanahong buhay-buhay. Alam mo ba, masaya pala ang mga magkukulam na kapag kasamang nagdiriwang ang mga Kristiyano daw tuwing Halloween party nila. O, diba? Abangan!
pera Arkitekto ay talaga, talaga Wala kasing kalaro, wala kasing disenyo Wala dapat ka disenyo ang ibibigay sa inyo Sa akin ay